Aminado si Stephen Curry sa lakas ng Lakers sa depensa na ito nga ang mga sinabi ng two-time MVP. Pero bago yan Utah Jazz masyadong pinapahirapan itong Los Angeles Lakers. Dahil ayon sa report ng NBA insider na si Shams Charania ng ESPN, ay gumawa na daw ang Lakers ng multiple offers para makuha si Walker Kessler sa Utah Jazz. Pero masyadong mataas ang demand na hinihingi ng Jazz para sa kanilang big man. Kaya ito ang dahilan kung bakit hindi matuloy-tuloy ang nasabing deal ng dalawang kupunan. Nasa front office na kasi ng Los Angeles Lakers ang pressure para sa pagkuha ng big man. Lalo at noong nakaraang araw ay si Anthony Davis na mismo ang nagsabi na kailangan nila ng isa pang sentro na makakasama niya kagaya noong 2020. Ito nga ang mga sinabi ni Anthony Davis sa one-on-one interview niya sa NBA insider na si Shams Charania ng ESPN. Sinabi kasi ni Davis dito na gusto niya na bumalik sa power forward position. Lalo at pakiramdam niya ay nasa best siya ng kanyang paglalaro pag ito ang kanyang position na gamit. Kaya naman ay sinusubukan ng Lakers na maghanap ng isang big man na makakasama ni Anthony Davis. Na bagay nga sana itong 23-year-old na si Walker Kessler, na nag-average nga ito ngayong season ng 11 points, 11 rebounds at 2 blocks per game. Pero kahit napaka-solid ng player na ito para sa Lakers, ay mukhang malabo nga nila itong makuha dahil sa GM ng Utah Jazz na si Danny Ainge. Na alam naman natin na kilala ito sa pagdemand ng sobra para sa kapalit na players niya. Na malabo din naman na ibigay ng Lakers ang gusto ng Utah Jazz na multiple first round picks. Kaya imbes na ubusin ng Lakers ang oras nila sa pagkuha dito kay Walker Kessler, ay mas mainam kung mag-focus sila sa katulad nila Jusuf Nurkic, Nikola Vucevic, Jonas Valanciunas at Robert Williams III. Lalo na kung ito na lang ang kulang para sila ay manalo ng isang NBA title ay dapat na nga silang makinig sa request ni Anthony Davis. Pero kayo mga idol, ano ba ang masasabi nyo dito? Samantalang LeBron James ibinunyag naman ang ginawa nilang strategy para depensahan si Stephen Curry. Dito nga ay sinabi ni LeBron sa post-game interview nito kahapon, na sana nga lang daw ay magmintis itong si Curry. Lagyan nga lang daw si Curry ng katawan sa harapan nito. At umasa ka na nga lang daw na sana ay magmintis talaga ito. Yan nga mga idol ang mga sinabi ni LeBron sa ginawang depensa ng Lakers kay Stephen Curry. Na dahil sa strategy na ito ng Lakers ay nalimitahan lang si Curry sa 13 points, 1 rebounds, 9 assists at 2 steals. Na 4 out of 17 shooting nga lang ito sa field at 2 out of 9 naman sa 3-point range. Ang masaklap pa pagdating ng second half ay hindi na nakascore si Stephen Curry at 0 out of 8 nga ito sa field. Kaya grabe talaga ang depensa na ginawa ng Lakers sa two-time MVP ng Warriors. Kaya naman nang ma-interview kahapon si Stephen Curry sa naging post-game interview nito, ay inamin niya nga na nahirapan talaga siya sa naging depensa ng Lakers. Kaya sa susunod daw ay mas gagalingan niya pa. Nagkaroon naman daw siya ng mga good looks kahapon kaso ay palagi daw andyan ang depensa ng Lakers. Ginagamit daw kasi ng Lakers ang kanilang size at haba sa kanilang depensa. Kaya naman ay naiilang daw talaga ang mga players ng Warriors kahapon. Kaya sa kahit na anong laro nga daw basta ganyan ang depensa, ay mahirap daw talaga para sa Golden State Warriors ang manalo. Pero sa pagtatapos ng araw ay kailangan mo pa rin daw gumawa ng mga adjustments para makahanap ng space at ma-shoot ang mga tira mo na dapat naman talagang gawin. Na hindi nga daw ito nagawa ni Stephen Curry ayon pa dito. Na matapos naman ang laro kahapon ay masaya itong head coach ng Los Angeles Lakers na si JJ Redick sa depensa na ipinapakita ng kanyang kupunan. Sinabi nga nito na basta manatili lang sila sa harapan at manatiling nakataas ang kanilang mga kamay sa mga ito. Lalo at wag nga daw hayaan na makagawa ang Warriors ng separation sa kanila. Kaya naman ay nagawa daw ng kanilang kupunan na ma-execute sa high level ang kanilang game plan. Dahil dito ay 5 sa kanilang huling 6 na laro ang kanilang naipanalo. Na nagdala para sa Lakers sa pang-5 pwesto sa West standing sa record na 25 wins at 18 losses. Na bukas naman ay makakalaban nila ang Charlotte Hornets na pinapangunahan ni LaMelo Ball. Kaya tingnan natin mga idol kung magagawa pa ng Lakers na malimitahan itong si LaMelo. At ang isa na nga sa inaasahan na magbabantay dito ay itong si Jared Vanderbilt na lalong nagpalakas sa depensa ng Lakers. Pero kayo mga idol ano ang masasabi nyo sa depensa ng Lakers ngayon?